Pagmamalupit sa lahi ni Bantay sa isang barangay sa bayan ng Siniloan, wawakasan na ng pinagsanib ng puwersa ng mga otoridad, Animal Kingdom Foundation at investigador. Hindi man sila nakakapagsalita pero may feelings din sila. At naibabalik din nila sa'yo yung pagmamahal na binabalik mo, kaya na binibigay mo sa kanila. Nakakalungkot dahil hanggang ngayon, kahit naman alam nating bawal, hindi talaga, meron talagang mga nakakatakas, inaabuso nila yung mga alaga nila, pinagkakakitaan pa nila yung pag-aabuso sa mga alaga nila. So nakakalungkot kasi hindi naman yun ang purpose ng mga aso. May mga isinagawang pag-aaral na nagpapaliwanag kung bakit hindi ligtas na lutuin at kainin ang kanilang aso. Kaya may kiting ipinagbabawal ang pagkatay sa mga kalahing ni Bantay. Very familiar sa atin yung sakit na rabies. Ang pagkakaalam natin dati, nakukuha lang ito sa kagat ng aso dahil sinasabi yung virus nagmumultiply at naglalagi sa laway ng aso. Pero lately, na-discover ng mga scientists na even sa pagkain ng karne ng aso, nandun din pala yung virus. Noong 2007, para matigil yung pag-spread ng rabies dito sa bansa natin, nagpalabas ulit ng batas na pinagbawal na nakatayin yung aso para kainin. Ang pangil na batas, handang sumagpang sa mga pasaway. Hindi namin kayo tatantanan ang mga nangaabuso ng mga hayop. Pag wala na siya ginagawa, pag iabot niyo ulit ang pera, pag tinatanggap talaga niya yan, doon na tayo, sasagana. Nang makarating sa mga otoridad ng reklamo laban sa umano'y berdugo ni Bantay, kaagad silang nagsagawa ng plano para mahuli sa akto ng pananakit at pagpatay ng hayop si alias June Aso. Inoprove kasi natin na meron talagang bentahan na nangyayari. Specific kasi yan, yung pagbabawal, pagtitrade o yung pagbebenta ng dog meat. At ito ay naaayon dun sa Section 7 ng Anti-Rabies Law, specifically yung trading of dogs for meat. Hindi pa man pumuputok ang bagong araw, pumapaspas na ang mga tauhan ng Laguna Police Provincial Office at ng non-government organization na Animal Kingdom Foundation o AKF sa lugar, kasama ang investigador. Okay, kaya pala hindi ikaw nagtag sa akin eh. Narating ng isang police asset na nagpanggap na kliyente ang lugar kung saan inihahanda ni alias June Aso ang mga kinakatay na bantay. Inalam ng asset na pulis kung ibinebenta ni alias June Aso ang mga kinakatay na bantay. Nang positibo itong makumpirma mula mismo sa inireklamo, kagad na iniabot ng asset na pulis ang perang magsisilbing ebidensya ng kanilang transaksyon. Itabi mo muna, baka naman masulit. Tila nakaramdam na nakaambang panganib sa kamay ng kanyang berdugo ang isang nakataling aso. Sa isang kamay naman ni alias June Aso, bit-bit niya ang isang sako na may lamang aso. Sa puntong iyong, ibinigay na ng asset ng pulis ang udyat niya sa mga kasama. Pero tila sanay na ang mabilis na kamay ni alias June Aso. Paulit-ulit niyang hinampas ang laman ng hawak na sako. Pare, kami sa Laguna Special Task Force Group, Sir, hindi po ko tatakbo. May maaso nga. Para ba na rin? Estado ngayon. Nadat na ng mga operatibang inireklamong si alias June Aso at ang kalunos-lunos na sinapit ng nakasalansang na aso sa ibabaw ng ihawan.
Tila bakas sa mukha ng aso ang pinagdaan ng hirap sa kamay ng kanyang tumayong berdugo. During the briefing, nag-usap-usap yung grupo na kung pwede walang masaktan na aso. Pero dahil nga nagkaroon nga ng entrapment, masyadong mabilis nga yung mga pangyayari na disgrasya yung isang aso. But then again, ang kinalabasan naman talaga doon is napatunayan na yung talagang tao na yun ay nagmamalupit sa hayop and talagang nagbebenta siya ng aso na kinakatay niya para kainin ng tao. Habang ang aso naman na nadatnan pang buhay sa lugar, tila napanatag ang kalooban na madatnan ng mga otoridad. Itinanggi naman ang sospek na nakilalang si Angelito Valdez alias Jun Aso na kakatayin din niya at gagawing asusena ang nadatnan pang aso sa lugar. Tapos po kakatayin nyo? Hindi po, kasama na. Kasi hindi po tatakot. Alaga nyo naman pero doble-doble yung kadena. Hindi naman itinanggi ng sospek na si Jun ang mga reklamo laban sa kanya, kaugnay ng pagkatay at pagbebenta sa karne ng aso. Hindi ko po naman agad alam na bawal. Kasi andalan ko nga akong patay. Kasi iniisip ko, para kumita lang pagtawid dito at walang pera nga ako. Mahirap nga ako lang. Pero dahil nasakpang na siya ng pangil na batas, nakabuntot na rin ang mga kasong isasampa laban kay Angelito alias Jun Aso. Unang-una, of course, yung Section 6 ng Republic Act 8485 of the Animal Welfare Act and violation of Section 7, yung anti-rabies law. Ito na yung prohibition on trading of dogs for meat and violation of Consumer Act. That is on Article 40, Paragraph A. Ang nasagip naman dalawang aso, dinala sa Animal Kingdom Foundation sa lalawigan ng Tarlac. Doon sila maaalagaan ng mga veterinaryo at volunteer. So far, kung aso, no, highly traumatized pa. The fact na pinatay yung kasama niyang aso sa harapan niya. So up to now, ninenervous pa yung aso. So ang gagawin natin ngayon is to relieve the stress. Parang mag-undergo siya ng rehabilitation. So for the 1 week, dito muna sa intensive care unit namin. Ang aso naman na hindi pinalad mabuhay matapos ang tangkang pagkatay, binigyan ng disenteng libing sa bakuran ng AKF. Yung mga nare-recover namin ng mga patay na aso, hindi namin hinahayaang iwanan lang sa area na kung saan kami nag-rescue. As much as possible, pinibigyan namin ng magandang parang himlayan. Kasi para sa amin, importante na ipaalam namin sa tao na yung mga aso na yan, para sa amin meron ding espiritu. Natuldo ka na ang halos araw-araw na pagkatay sa mga kalahi ni Bantay sa kamay ng kanilang berdugo. Pero sa Divisoria, lungsod ng Manila, may mga kumakagat sa inilalakong mga tuta. Karaniwan silang makikitang nagsisiksikan sa maliliit na kulungan. Pero ayon sa reklamong nakarating sa sumbungan ng bayan, walang mga papeles at maaaring may sakit ang mga ito. Tuta pala ang ginagawa ng instant pera sa iligal na paraan. Sagpangin sana kayo ng inyong konsyensya. Susunod, mga junior bantay baksak presyo sa Divisoria, pero bawal pala